Ayun, magandang tanghali. Pakita ko lang 'tong, documentation na release ko 'no, upcoming release ko para sa mga gustong mag-avail ng voucher purchase via e-wallets. Ito yung puwedeng bumili ng voucher code yung mga customer niyo using GCash, PayMaya, GrabPay, 'di ba? So, ako yung nag-create nun. Ngayon, puwede na kayong mag-install mismo kayo mismo. So, may documentation na ako. So, mabilis lang 'to. Okay. So ayan, may introduction tayo. Pakita ko sa inyo. Basahin nyo lang maigi. Ang registration fee is 250 lang. No? So binabaan ko na kasi currently 500 yan. So ako yung nag-install. Ngayon, kung kayo mag install sundin nyo lang tong documentation ko, 250 pesos lang. So in-explain ko rin dyan, may 5% na transaction fee. Diba? So sa 100 pesos, 95 pesos sa inyo, mapupunta sa GCash nyo, tapos yung 5 pesos yung kaltas. Then meron tayong 12 pesos na transfer fee GCash account, no? So sa mga nakakaalam nito, aware naman na sila. Tapos meron din ditong uh, yung amount, 'di ba, may mga nagtatanong kasi paano mapupunta sa kanila yung payment. For example, yung customer nila bumili ng voucher using GCash, paano mapupunta sa GCash account nila? So, ayan, automatic yan. Sinabi ko dito, automatic na matatransfer sa GCash nyo once na ma-reach na yung 500 pesos. So, mamaya papakita ko yan sa demo. So, ang gagawin natin ngayon, install natin to, itong e-wallets na to, e-wallet sa plugin, voucher purchase via e-wallets sa simple, ito ko, single bendo ko. So may single bendo ako dito, wala pa siya. Wala pa siyang button dyan sa gilid para makabili ng voucher code, no? So, okay, madali lang naman 'to, 'wag kayong mag-alala. So, ayan, may video ako dito how it works. No, pakita, ayan, nandiyan, click nyo lang 'yan. Pwede niyo panoorin yung video para magka-idea kayo kung paano siya. Okay? So, getting started, yan lang, sinasabi ko lang naman dyan. Tatlo lang naman. Kailangan lang natin ng VPN account sa pino-provide ko. Kailangan din natin mag-run ng terminal. Tapos, mag-assign tayo ng Nodemco. So, yung Nodemco nyo dapat may Wi-Fi system. Tapos, i-assign natin siya na tagagawa ng voucher. Ako, ang recommended ko, may sarili kayong Nodemco talaga na nakahiwalay. Hiwalay nyo sa vendor. Yung Nodemco nyo yun, i-bind nyo sa MikroTik nyo. Tapos, itabi nyo lang sa server nyo. So, ang purpose lang talaga niya is mag-generate ng voucher once na may bumili sa GCash or Paymaya nyo, di ba? Mas maganda yun. Yun yung nare-recommend ko lagi. Okay, proceed tayo sa step 1. Yan. So, ang gagawin natin, sa step 1, kailangan natin kailangan natin ng Telegram. So, dito talaga tayo magpa-process ng transaction, no? So, sa Telegram tayo, yan, nandyan naman. So, una daw gagawin natin is open natin yung Telegram. Search daw natin to, yung bot na to. Okay? O, yan, nakaready na rin yung Telegram ko. Parehas lang to, huwag kayong mag-alala. Parehas lang to sa cellphone o kaya sa PC. Parehas lang yan. Copy natin yan. Yan, ito yung Telegram ko. So, okay. So, search natin. Meron pala ng isang kamay lang, no? Search natin. Ayan, ito siya. Yan, ganyan lang siya pag-click nyo. Sa cellphone nyo rin, search nyo lang. Itong type na to, naka-highlight naman dito. Yan, then click nyo yung start. Yan, so click start daw. Okay, ito make start dito. Yan. Yun. So, ganyan yung lalabas, no? So, kailangan daw ng 250 pesos. Please type register command to get you started. Ganyan na. So, okay, congrats. Tapos na tayo sa step 1, no? Step 2. Kailangan natin bibili tayo ng VPN account na generated ng system ko. So, kailangan natin mag-check out link, may create tayo. So, nandito naman yung step. Yan. So, ang gagawin lang natin, meron daw ditong register space
GCash number space 1 pi. Okay? So, may sample naman dyan. Ayan, register, number ng GCash, space ulit, 1 pi. So, number ko yan, no? Copy ko na lang. Dapat GCash number nyo to, ha? Huwag yung GCash number ko kasi mapupunta sa akin yung mga transaction ng customer nyo. Okay? So, yan, may note naman ako dito na valid GCash number dapat yon. So, huwag nyo hahayaan na hindi GCash number tong nilagay nyo kasi magpe-fail yan. Kailangan nyo kontakin dyan, okay? Yan, GCash number. Tapos, yan. Pag sinabit na natin to, nung command na to, mag-generate yan ng link. So, try natin, no? Yan, dito sa bot pa rin. Chat ko siya. Yan, peace. Yan. So, enter natin. Yan. No, so hintay lang tayo. Ayan, please proceed. Okay, meron na tayong payment na link. So, congrats. Natapos na tayo sa step 2. Diba? So, step 3 na lang. Mabilis lang yan. May step 3 and step 4 na lang. So, punta tayo sa step 3. Okay? Sa step 3 naman, kiklik lang natin yung link para pupunta tayo sa, bibili na kasi natin to, checkout link yan. So, kailangan natin siyang bayaran. So, kailangan natin ng kung may GCash tayo, GCash. Kung Paymaya gusto natin, Paymaya. Okay? Pakita ko na lang sa inyo itong step 3. So, proceed with payment. So, click lang natin to. Sa cellphone, guys, parehas lang yan. Ha? Parehas lang yan. Ganun din, kiklik nyo lang yung link. So, okay. Click natin. Yan, ma-open yan. So, yan yung gagawin na. Ayan yung makikita yung page. So, ang babayaran natin, 250 pesos. Tapos, pwede tayo pumili ng payment method. So, gusto ba natin ng Grab, Maya, ShopeePay, yan. Meron din namang mga bank available yan kung may bank kayo. Pero, siyempre, pinakaset tayo, GCash tayo. Yan. So, dire-diretso lang. Para lang kayo nagche-check out nito sa Lazada o Shopee. Kapag nagbabayad kayo ng mga last pay later, ganyan. So, parehas lang. So, lagay nyo lang yung number nyo ng GCash. Since GCash pinili ko. Yan. May OTP yan. Wait lang natin. Okay, dumating na sa akin. Yan, nilagay ko yan. May OTP magte-text sa GCash number nyo. Next, lalagay nyo lang yung PIN nyo. So, wait lang. Nalagay ko lang yung PIN ko. Yan, nilagay ko na yung PIN ko. Tapos next. So, yan, pwede na natin siyang bayaran. So, lalabas yan kung may G-credit. Kung gusto nyo mo lang umutang, kayo bahala. So, pwede yan, G-credit, saka GCash. Yan. Ako, sige, G-credit gamitin ko. Ayaw magamit yung GCash ko. Sayang naman to. So, bayaran lang natin 250 pesos. Yan. Kapag nabayaran na natin, hintayin lang natin click natin yung proceed. Yan. May thank you message yan. Tapos, may ganyan. So, pag success na, okay na yan. Naka-purchase na kayo. Tapos, sa Telegram nyo, may notification na na-receive na yung payment nyo. So, ito, tandaan nyo to. Yung payment reference number. Kasi yan yung magiging key. Parang key nyo para sa update nyo ng information nyo sa system. So, yan, nakasave naman na yan. So, nakalink na yung GCash number nyo dyan. Ayan, may GCash number yan. Tapos, may parang mga code. Something. So, yan. Okay. So, lapit na. Step 4 na tayo. Diba? Ayan na. Step 4. Mabilis lang talaga to. Yung pagbili ng VPN, ng VPN via Telegram. So, hindi natin yung step 4, wait. So, kailangan lang natin talaga mag-wait. Kasi minsan, more or less 5 minutes yan eh. So, hintayin natin kasi magpo-provide niya ng information sa inyo. Ang provide niya sa inyo is SSTP account. Yan. So, akin wala pa. Hintayin lang natin. Pero mabilis, kadalasan, lang yan eh. Saglit lang yan. So, yun nga, not more than or less than 5 minutes, diba? So, chillax muna kayo. Hintayin nyo mag-generate. Ayun, nakita nyo? So, na siya, nag-trigger na siya. So, ayun din yung account nyo. So, ayan, take your account details, portal key, tandaan nyo yan, gagamitin natin yan.
SSTP username, ito yung gagamitin din natin sa SSTP password. Okay? So, tago nyo yan. Huwag nyo papamigay yan kahit kanino kasi unique yan. Pag nagamit yan ng iba, magko-conflict. Okay? So, no, ganyan na. Pero MikroTik, kailangan nyo yan. Kung centralized yung vendor nyo, no issue naman. So, yun. Tapos na tayo sa sa pagbili ng VPN. So, sa next video, proceed tayo sa pag-install ng plugin. So, nabili na natin. Okay? So, proceed na tayo dito. Okay? Okay, cut ko muna yung video. See you sa next step.